Alam niyo po itong si Sara Duterte, ang takot nito, ang kaba nito, at ang pagiging sakim sa kapangyarihan ay talagang hindi niya na makaya na tiisin dahil hindi niya makukuha at hindi makuha-kuha, no? Dahil ang iniisip kasi ni Sara Duterte, kaya niya ang mga Pilipino. Kaya niya, mas magaling siya sa kanyang ama. Yan ang palaging naiisip ni Sara Duterte sa sariling niya. Alam niyo, sumobra ang tiwala ni Sara Duterte sa kanyang sarili. Kaya ito, yung isang tao na pinakamahigpit nilang inaayawan dahil siya lang ang tunay na humarap sa lahat ng katarantaduhan ng kanyang ama, ay makakaharap niya ngayon sa impeachment niya. Kawawang babae ito, sobra. Hangad pa niya ang madugong paghaharap sa kanyang impeachment, Sabi niya nga, haharap siya dahil ang gusto niya ay bloodbath. Wow! Parang may pinagmamalaki talaga siya na gagawa nito para sa kanya. Bloodbath? Aba, maliligo sa dugo? Sino? Ha? Ito'y isa na namang pagbabanta. At ito'y isa na namang maicha-charge sa kanya, no? Hindi man siya tumukoy, pero sa kanyang pagsasalita, ito ay tumutukoy sa kanyang impeachment. Bobo na lang ang hindi makakaintindi dito. Malamang, naintindihan din to ng mga DDS, kaya lang hindi sila makawala sa poder ng mga Duterte. Natatakot sila. Kagaya ng mga nagtatanggol ng mga abogado sa mga biktima ng EJK sa Davao, pinagpapapatay ni Duterte para wala nang maging abogado ang mga nagsampa ng kaso. At eto, talagang matindi si Sara Duterte kaysa sa kanyang ama. Kaya malamang, mas matindi rin ang kaparusahan na kanyang sasapitin. Spoiled brat si Sara Duterte, no? Ang gusto niya agad makuha. Pero para sa akin, hindi talaga nagtatagumpay ang mga katulad ni Sara Duterte. Si Marcos, gusto raw niya na okay lang daw na makipagbati siya sa mga Duterte. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ni Marcos. Hindi makikipagbati, bagkos gusto niya lang ipakita sa taong bayan na siya ay hindi mapagtanim ng galit kahit kanino. Pero sa totoo lang, ang nararamdaman ni Marcos ay taliwas sa kanyang sinasabi, no? At alam naman niya na hindi siya papayagan ng kanyang mga supporters na makipagbati pa sa anak ng berdugo. Wala na nakakulong na si Duterte. Ano pa? No? Ang pinaka-the best na magagawa ng bayan at ng presidente at ng mga nasa gobyerno na kayang-kayang takutin ni Sara Duterte. Ang pinaka-the best na gawin, palayasin ang pamilya Duterte sa bansang ito. Matatapos, mawawala ang kilabot at ang takot ng mga mamamayang Pilipino. Babalik at babalik sa normal ang bansa kapag si Sara Duterte at ang pamilya nito, pamilya ni Digong Duterte o ni Rodrigo Duterte ay wala na sa bansang ito. Salamat mga kapatid. Yan lang muna po. Magkita tayo mamaya live. Salamat po.